delivery. Ano ba yan? Mga gamit sa opisina, tsaka maintenance ng elevator. O sige, pababa mo na. Okay. Lista mo, pare. Sige na, pwede na. Baba mo yung pito! Bilis! Labas! Labas na! Sige, labas! Labas! Magkita nyo kayo! Hostage na ito! Magkita na kayo! Walang matatatan! Doon na lang! Ano problema dito? Matindi, sir. Hawak ang buong building. Marami ba sila? Marami yata, sir. Hindi natin kaya ito. Tawag mo sa SWAT. Okay, sir. Secure the building! Bilis! Bakit? Sir, kung sa sitwasyon, lahat ng hostage nasa loob. Papasok ako. Sir, baka delikado gagawin nyo. Hindi rin tayo makakakilos hanggat hindi natin nalalaman ang kalagayan ng mga tao sa loob. Sabihin mo sa mga tao mo, walang magpapaputok. Yes, sir. Hello. Gusto ko makausap ang leader nyo. Ito nga. Sino ka? Si Lieutenant Dadong to. SWAT. Gusto ko malaman kung anong kailangan mo. Papasok ako. Mag-usap tayo. Tiniente. Boss, may tiniente. Wala ba nasaktan sa mga hostages? Kita mo? Hindi sila ang problema mo, tiniente. Ang isipin mo ay kung paano makukumbinsi ang mga opisyal para ibigay ang hinihingi kong kapalit ng mga bihag. Gusto ko muna ma-check na ligtas sa mga hostages bago tayo mag-usap. Wala ka sa posisyon para magdikta, teniente.
Ligtas nyo sila makukuha kung pakakawalan nyo ang pinuno namin nakakulong. 24 oras lang, Tenyente. At kung makikipagmatigasan kayo, 2 bihag ang mamamatay sa bawat oras sa dubaan hanggat hindi nyo binibigay ang gusto ko. Pag ginawa mo yan, hindi na namin kayo palalabasin dito ng buhay. Nakahanda kaming mamatay para sa aming pinuno, Tenyente. Ikaw at ang mga opisyal mo, handa ba kayong harapin ang galit ng mga kamag-anak na mga bihag na mamamatay dahil sa pakikipagbatigasan nyo kung sakali? Huwag ka nang magsayang ng oras mo sa pag-iisip, Tenyente. Tumatakbo ang oras mo. Identified na ang mga pumasok sa building. Mga tauhan sila ni Martin Navarro, ang teroristang utak sa mga nangyaring pambobomba dito sa Maynila. Nanahuli ka makailan lang. At siya ang hinihingi ng mga pumasok sa building bilang kapalit ng mga bihag. Anong posisyon ng pamahalaan, sir? Walang matinong gobyerno sa mundong ito ang basta na lang magpapadikta sa mga terorista. Pero ang malaking problema natin dito ay ang mga hostages. Tiyak na gagawin ng mga terorista ang bantang pagpatay sa mga bihag kapag hindi nila makuha si Martin Navarro. At ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinasundo. Sir, meron pa namang ibang team ng Special Forces. Baka naman pwedeng sa kanila nyo lang ibigay yung mission. Matatapos-tapos pa lang ako namin sa Mindanao eh. Naintindihan ko kayo. But this team has been personally chosen by the higher-ups to mount a rescue operation because of your expertise in this kind of a situation. But let me remind you, gentlemen, ano man ang maging plano, the safety of the hostages is your first priority. Sir, bukod sa problema natin sa mga hostages, may problema pa rin kung paano natin mapapasok ang building with minimal casualties. Dahil sa tingin ko, 2 lang ang option natin. Frontal assault using the main entrance o side entrance sa basement parking. Alin man ang piliin natin, malalagasan muna tayo bago tayo makapasok. Dahil sigurado ko na may 2 o 3 bantay sa mga daraanan na yan. Mga bantay na handang pumatay o mamatay. Sir, hindi natin alam kung anong silid o palapag dinala ang mga bihag. Kung matutunogan agad ang mga terorista na sinalakay sila, baka bangkay na lang ng hostage ang abutan natin. Gagawin natin ang operation sa gabi. Malaki may tutulong ng dilim para hindi nila tayo matunugan. Gabi man o araw, ganun pa rin ang resulta. Kung sa 2 pinto tayo dadaan. May isa pa tayong pwedeng pagdaanan. Dito. Yan ang floor plan ng buong building. Alam na natin ang kanya-kanyang assignments. Victor, electronics. Alex at Roldan, backup. Troy, demolition. Secure all exit points. Nash at Ray, secure all hostages. At kung may iwasan, let's not engage the enemy hanggat hindi tayo nakakasigurong safe ang hostages. Dahil baka sakali magkaputukan. At kung sino man sa atin ang unang makakita ng kinaroroonan ng mga bihag, itawag agad sa radyo. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, men, synchronize your watches. It's now 21:45. Mark, we strike at 2400 hours. Alam nyo na gagawin nyo. Basta, tandaan nyo. Do not engage the enemy hanggat hindi kayo nakakasigurong safe ang hostages. Is that clear? Yes, Captain. Mga anong oras mo pinasok yung building? Bandang 10:00 ng umaga. Ba't nawala ng kuryente? Ako! Tingnan mo kung ano nangyari ron! Oh,
Pinasok tayo ah. Tingnan mo sa likod. Ikaw, tayo! Boss! Huwag mo! Sige! Doon! Huwag mo! Alex! Bakit? Ba't sumuhay ka sa utos ni Sir? Maawa na po kayo! Maawa na po kayo, sir! Maawa na po kayo! Huwag po, sir! Huwag po, sir! Huwag kayo magpapaputok, sir! Huwag! Huwag po, sir! Huwag niyo kapapaputok, sir! Sir! Maawa na po kayo! Maawa na kayo, sir! Maawa na kayo! Maawa na kayo, sir! Hold your fire! Maawa na kayo, Hold your fire! sir! Sir! Huwag po kayo magpapaputok! Sige! Agad! Sinyente! Para masiyaw ka ito pa isa! Bigol, hindi sila sumunod sa usapan. Patay natin biyan! Kumag! Sumuko ka na! Kalimutan mo na yung hinihingi mo kapalit ng mga biyan! Hindi na mangyayari yun! Nag-iisa ka na lang ngayon! Hoy! Sundan ng bulbol! Huwag mo akong takutin! Hindi ako pauhuli ng buhay sa inyo! Alam ko hindi ka magpapahuli ng buhay! Kaya bangkay kitang ilalabas dito!
secure the buong area. Sige, meron pa sa itaas. Pasok ka. Have a seat. Pinatawag niyo raw ako, sir. Oh. Please read this, Captain. Suspension order, sir. I'm sorry, Daniel. Pero ang utos ay nanggaling sa taas. You and your men are under technical suspension habang sinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pagkamatay ng ibang hostages. Ba't naman ganun, sir? Hindi pa nga isinasagawa ang investigasyon. Lumalabas na kami na kaagad ang may kasalanan. Hindi naman siguro ganun ang ibig sabihin nun, Daniel. Palagay ko, ginawa yun ng mga nasa taas para pagbigyan ng protesta ng mga kamag-anak ng mga namatay, pati mga human rights group. Yun ang nga masakit, sir. Pinagbibigyan nila ang mga protesta. Pero paano naman ang karapatan ng mga kasama ko nasaktan? Sila na nga ito nagsugal ng buhay. Sila pa lumalabas sa masama. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, Daniel. But this case is beyond me now. Pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo at sa mga kasamahan mo. Nasa likod niyo ko. At gagawin ko ang lahat para patunayang wala kayong dapat panagutan. Sabihin mo sa mga tao mo na huwag mag-alala. Pipilitin kong maayos ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Hanggang dyan ka na lang! Hindi kita kilala! Sino ka? Pinakiusapan ako ng kapatid ko. Si Mrs. Chua para dali ng perang pantubos sa asawa niya. Wala namang masama ron. Pakita mo pera. Ihagis mo! Nasaan ang bayaw ko? Ibaba na yan. Yatin sa labasan. Halika! Sige! Ihagis mo pera! Umalis na kayo! Kunin nyo! O ito, may kasama pang interes. Tara na! Takbo! O, Gina, come in. Pasok. Sit down. Congratulations nga pala. Thank you, sir. Marami kang pinahanga sa ginawa mo.
Siguro naman, sir, papayagan niyo na akong magbakasyon ngayon. Of course. Wag lang masyadong matagal. Pambihira naman kayo, sir. Hindi pa man nagsisimula ang bakasyon ko, parang pinababalik niyo na ako. Hindi naman. By the way, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa team ni Daniel? Anong nangyari, sir? Napaengkwentro sila sa mga terorista. At ilan sa mga kasamahan niya ang nasugatan. Ang masakit, nasuspindi sila dahil sa malubhang pagkakasugat ng mga hostages. You better see him now. Baka kailangan niya ang moral support mo. Pambihirang buhay to. Tayo nang nasugatan ng kasamahan. Tayo pang lumalabas ng masama. Kaya mo na. Nangako naman sa akin si CEO eh. Tutulungan niya tayo para malutas tong kaso natin. Ano nga ayusin? Anong kaso? Wala naman tayong kasalanan, ha? Kinuha natin ng misyon dahil sa utos nila. Ito ba mapapala natin? Sa ginawa nilang pagsuspindi sa atin, para na rin nila sinabi sa lahat, may kasalanan tayo. Imbis na suporta ang bigay sa atin, parang sila pa magdidin sa atin. Ginagawa nila tayong sangkalan para iligtas ang sarili nila sa banat ng media at human rights. Okay sana, kaperasong sweldo lang yan eh. At nalalagay pa ang buhay natin sa alanganin. Pero sana naman, pagdating ng kagipitan, huwag nila tayong pabayaang nakatunganga. Kasama sa profesyon natin ang mga ganitong pangyayari. Pare-pareho tayong mga sundalo. Dapat alam natin yun. Ang mahalaga, nagawa niyo ang misyon. Tama si Gina. Samara! Akala ko ba puro mga tirador ang mga pinagkukuha mo? Mga profesional na hindi mabubulilya sa mga plano natin. Hindi ko nga humaintindihan, sir. Kung paano nangyari. Iisa lamang ibig sabihin yan. Puro mga bobo ang mga tao nakuha mo. Magpasalamat ka. Dahil napatay lahat ang natira doon. Kung may nabuhay, nakapagturo, nakapagsalita. Sabi tayo. Pero, ililibig kita ng buhay. Pero sir, pinapangako ko, hindi na maulit yun. Talaga hindi na naman maulit! Puro ka na! Sayang. Sayang ang malaking halagang ginastos ko sa mga taong pinagkukuha mo. Simula ngayon, Zamora. Ako na ang pipili sa mga tao na gagamitin ko sa aking plano. Maluwanag. Yes, sir. Yes, sir. Puntahan mo ang grupo ni Daniel Guevara. O sabihin mo, matunog ang grupong iyon dahil mahusay at mabilidad. Kumbinsihin mo. Ang mga taong yun ang kailangan natin kung gusto natin magtagumpay ang ating mga plano. Sir, malalantad ang ating lihim. At makikilala nila kayo pag hindi sila pumayag. Di huwag mong pagitin ang pangalan ko. Paandarin mo ang utak mo. Para na pandagi opisyal ka kung di ka makagagawa ng paraan. Yes, sir. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Kapitan. Alam ko ang nangyari sa team mo. Nangihinayang ako sa kakayahan ng bawat isa sa mga tao mo. Kung papayag ka, gusto ko kayang kunin sa grupo ko. Anong grupo ho ito, Colonel? Isang lihim na samahan ng mga sundalo na may layuning humingi ng pagbabago. Upang hindi na maulit
mga nangyari sa inyo sa iba pang maliliit. Sa papanong paraan, Colonel? Kadalasan, ang pagbabago ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng isang madugong labanan. Hindi lahat, Kapitan. Mas madalas na ang pinag-isang tinig ng mga naapi at humihingi ng katarungan ay mas mabisa kaysa sa anumang armas. Tulad ng EDSA Revolution. Kung saan ang ibabawa nag-iisang tinig at damdamin ng sambayanan upang ibagsak ang 20 taong diktatorya. At yun din ang pinaplanong gawin ng grupo nyo. Ganun ho ba, sir? Gusto lamang namin magkaisa ang lahat ng sundalo upang mapalitan ang lumang sistema. Pero, gulo ang maaaring ibunga ng hakbang na yan, Colonel. Mali. Ang katunayan, maiiwasan natin ang gulo kung maipapasatinig natin ang karaingan ng lahat. At sigurado ako na magigising natin iyang mga opisyal na nagtutulog-tulugan at nagbibingi-bingian upang sila gumawa ng positibong hakbang para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi lang iilan lamang. That's simple. At maaari din hindi sila pumayag. Paano kung gano'n ang mangyari, sir? Ang unang paggabi ko ay hindi nangangahulugan ng hindi na pagtatagumpay. Magpapatuloy pa rin ang aming pagkilos hanggat hindi nagtatagumpay ang layunin ng grupo. Sir, with due respect, kung maganda ang layunin ng samahan, ba't kailangan ilihim? Nasamantala lamang ito, Troy. At darating ang tamang panahon. Lalantad kami. At ilaladlad namin ang pinag-isang kahilingan ng aming grupo. Malaki ang may tutulong niyo kung sasama kayo sa aming grupo. Sir, baka naman maganda lang yan sa salita. Pero pag nagkagipitan, kami na naman ang maiipit. Kung sasama kayo sa aming samahan at simulain, tinitiyak ko sa inyo, hindi na mauulit ang nangyari sa inyo at sa iba pang mga sundalo ang nangyari pangapi. Sa tulong at pakikisa ninyo, magkakaroon tayo ng katarungan. Pagkakapantay-pantay, walang lakas, walang pwersa ang maaring gumapi sa ating samahan. Good. Sino namang opisyal ang kumausap sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin eh. Nangako ko sa kanya. Kung ganun pala, totoo pa lamang ang impormasyong nakararating sa atin, Gina. Impormasyon? Matagal na naming naririnig ang tungkol sa lihim na samahan ng mga sundalo. Wala lang kaming idea kung paano nagsimula ito o kung talagang totoo. Unverified kasi ang mga report. Ngayon ko lang napatunayan, Daniel, na totoo nga pala ang mga info. At natitiyak ko na kasama sa samahan ng mga namumuno ang opisyal na kumausap sa'yo. Kung ganun pala, mali ang sinasabi nilang lihim ang samahang ito. Dahil may mga impormasyong kumakalat na katulad yan. Partly, oo. Pero kung ganyang iilan-ilan pa lang ang nakakaalam at hindi pa malinaw ang detalye ng samahan, lihim pa rin yun. Bakit, Daniel? Sa tingin mo ba magiging threat sa national security ang grupo? Baka naman kailangan nating mag-report kay Colonel Herrera. Hindi naman siguro. At wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa nila. Kumbaga para itong labor union. Kung totoo man ang layunin ng samahang ito, ay humingi ng pagbabago para mayangat ang kalagayan ng mga sundalong tulad natin. Jack, makikinabang ang lahat. Kasapi man o hindi. May ranggo man o wala. Well, Captain, I guess you're wondering why you're here. Ipinatawag kita dahil sa request ni Colonel Herrera. Gusto ka raw niya makausap. And it seems na magkakilala kayo. Yes, of course. Naging estudyante ko siya sa PMA. And one of the brightest officers ever produced by the Academy. Am I right, Captain? Thank you for the recognition, sir. Pero ginamit ko lang ang lahat ng natutunan ko sa inyo. Kailangan ni Colonel Herrera ng mga makakatulong sa Intelligence Bureau. And he personally requested you to be one of his staff. Here is your mission order. From this day on, you will no longer be a member of the Special Forces. Ililipat na kita sa Intelligence Bureau under Colonel Herrera. Pero suspendido pa kami, sir. Wala nang problema ron.
Inayos na namin ni Colonel Arce ang kaso. Hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo nun. Ginawa lang ang investigasyon para walang masabi ang mga nagprotesta. At malaki rin ang naitulong ng magagandang records nyo. May isa lang sana ako ipapakiusap, sir. Kung pwede, isasama ko yung ibang mga team members sa paglipat ko. Ang pagbuo ng isang team na makakatulong mo ang talagang pagagawa ko sa'yo. Pero kung may mga tao ka na, wala nang dahilan para tumanggi pa ako. Salamat, sir. Kakausapin ko kagad sila. Men, tapos na ang suspensyon natin. Napatunayan na ng mga opisyal na wala tayong kasalanan sa nangyari. At anong mga araw sa linggong ito, lalabas na ang order para makabalik tayo sa serbisyo. Ang gusto ko sana, magsama-sama ulit tayong lahat sa paglipat ko sa Intelligence Bureau. Yun ang dahilan kung ba't ko kayong lahat pinatawag dito. Sasama ako. Tama na siguro pinagsilbi natin sa Special Forces. Ba't to sa kanila? Kayo na lang. Kung baliwala sa inyong ginawa nila sa atin, para sa akin malaking bagay yon. Dahil pangalan ko dinumihan nila. Hindi lang naman ikaw yung sinuspende, Alex eh. Sama-sama tayo. Ang importante, napatunayan wala tayong kasalanan. Oo, pinaiikutan tayo ng mga yon. Kayo naman sakay ng sakay. Alam nyo, kung ginawa nila sa atin yun ng minsan, pwede rin lang ulitin. Kung sa tingin natin, nagkamali ang ilang opisyal, huwag natin kakalimutan. Pinagtanggol tayo ng CEO natin. Dapat lang. Dahil mga tao niya tayo eh. Pero ang punto, pinalabas niya tayo masama. Pare-pareho lang lahat ng opisyal na yan. Mahusay lang tayo pag pinakikinabangan. Pero sa oras na wala tayo silbi, para lang tayong basa na itatapon. Hindi lahat ng opisyal ay kagaya ng sinasabi nyo. May mga opisyal pang katulad ni Colonel Herrera na hindi ugaling pabayaan ang kanyang tao. Siguro, nasasabi mo lang yun dahil nakikinabang ka, hindi ba? Brad, dahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Huh, totoo naman sinasabi ko ah. Di ba? Kung saan ka nakikinabang, doon ka kakampin, di ba? Kung magsalita ka, parang hindi kayo magkakasama. Yun na nga masakit sa amin eh. Magkakasama kami. Pero ayaw naman nila makisimpatya sa amin. Kusang loob kaming kakampi sa'yo, kung tama ka. Pero kung natatandaan mo, nangyari ang suspension dahil sa pagsuway mo sa mga utos ni Kapitan. Kaya wala kang karapatan maghinanakit. Ang mabuti pa, tapusin na natin itong usapan na to. Mag-iwaiwalay na tayo. Hindi na tayo pwede magsama-sama. Dahil hindi ko masisikmura ang makisama sa mga taong mahilig humimod ang puwet ng opisyal. Tumas lang ang rango. Alex! Oh! Pagilin mo! Tama na yan! Kayo! Alex! Kung ayaw yung sumama, hindi ko kayo pipigilin. Pero maghiwalay tayo ng walang samahan ng loob sa isa't isa. Kung nagkakaiba ang pananaw natin dahil sa nangyari, huwag natin kakalimutan. Matagal ang pinagsamahan ng grupong ito. Everybody please rise. The court is now in session. Silence is enjoined. At pagkatapos ng masusing pag-aaral, sa bintang laban sa nasasakdal na si Martin Navarro, napatunayan ng hukumang ito nang walang bahid pag-alinlangan na ang nasasakdal, si Martin Navarro, ay nagkasala sa pagkamatay ng ilang walang malay na naging biktima ng ginawang pagpapasabog sa isang tumatakbong bus at sa iba pang krimeng terorismo. Dahil dito, ikaw, Martin Navarro, ay hinahatulan ng 3 habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piitan. Ninagdaan, Hukom Conrado Veluz, ngayong ika-25 ng Abril taong 1997. Siyang pinag-uutos.
Huwag kang mawala ng pag-asa, Martin. Aapila pa tayo. Sina Rico Villar at Arturo Pineda. Kasama sila sa mga umagaw kay Martin Navarro kahapon. Silang dalawa lamang ang identified. Ayon sa mga testigo at mga pulis, puro may mga takip sa muka ang lumusob sa korte. Doon nga ako nagtataka, sir, kung bakit nasakop sila sa kasong ito. Bago pa man kayo malipat dito sa Bureau, may nangyaring hold up dito sa bangko kung saan napatay ang mga bank robbers. At ang lahat ay kasama sa listahan ng mga sundalong awol, maliban dun sa dalawang nakatakas. Wala pa rin akong makitang koneksyon. Alin man sa dalawa ang pwedeng dahilan. Kasabwat sila ng mga terorista para manggulo. O may isang taong gumagamit sa kanila para sa isang objective na sa ngayon ay hindi natin alam. Hindi naman siguro, sir. Baka nagkataon lang. Sana nga'y tama ka. Napakalaking problema nito pag nagkataon. Yan nga ang dahilan kung bakit ko kayo kinuha dito. Dahil alam ko ang kakayahan mo pagdating sa intelligence gathering, Daniel. Hindi ko pwedeng ibigay ang mission nito kay Gina. Dahil alam ko napakadelikado siya sa mabayang katulad niya. And I believe there's more than meets the eye. Gusto kong kalkalin yung dalawa ito. At alamin niyo ang lahat-lahat. Para sa atin. Eh kung totoong kasama na ng mga terorista ang mga dating kasama natin, mahihirapan tayo makalapit sa kanila. Dahil kilala nila tayo. At isa pa, alam nila kung saan tayo konektado ngayon. At hindi pa lalantad ang mga yun. Dahil alam nilang mainit pa sila. Pero natitiyak ko, nagtatago man sila ngayon, hindi sila mag-aaksaya ng panahon para magpalakas ng puwersa. Lalo na ngayong laya na naman ang kanilang pinuno. Kung talaga magtatago sila, tsak sa isang lugar na mahirap hanapin. Yun ang problema natin, sir. Hindi problema yon, Daniel. Dahil meron tayong tao sa grupo ng mga terorista. Deep penetration agent, sir. Oo. Malaki may tutulong niya sa atin upang malaman natin kung sino ang mga sampot sa grupo. At kung totoo ang sabuatan ng mga teroristang pinamumunuan ni Martin Navarro at ang mga sundalo. Kung talagang may DPA tayo, sir, bakit si Martin Navarro pa lang ang na-identify? Ang mission niya ay alamin ang mga matataas na pinuno ng grupo. At kung hindi pa siya tumatawag sa may palagay ako na hindi pa buo ang listahan niya. Kung gano'n, wala tayong magagawa, sir, kundi hintayin ang pakikipagkita niya sa atin. At umasa na magkaroon ng magandang bunga ang pag-penetrate niya sa grupo. Akala ko'y talagang pinabayaan niyo na ako mabulok sa loob. Hindi kita maaaring pabayaan, Martin. Malaki ang papel na gagampanan mo sa aking plano. Matagal akong nagtiis sa kulungan. At maraming may utang sa akin. Lalo na ang mga militar. Ngayon pinakawalan nila ako.
pwede na uli natin ituloy ang ginagawa natin panggugulo. Just take it easy. Huwag kang masyadong mainit. Kinakailangan magpalamig muna tayo ng panahon bago tayo kumilos. At isa pa, hindi ka pwedeng dumisplay. Dahil ang mga militar, ang otoridad, ay nagkakagulo na sa paghanap sa iyo. At kailangan natin ng maraming tao, Martin. Kung gagawin natin ang ating plano, kailangan at random, walang tigil, basta bira ng bira, para effective. Madaling isagawa ang unang bahagi ng ating plano. Ilang pagpapasabog lang sa mga matataong lugar. Tiyak na takot na ang iiral sa mga tao. Bigyan niyo lang ako ng mga makakasama. Pwedeng ako na rin ang lumakad. Huwag mo nang isipin ang nangyari, Daniel. Dalawa lang sa mga dati niyong kasamahan ni Victor ang na-identify. Hindi ka pa nakatitiyak kung yung ibang team members mo ay kasama. Nakipag-coordinate kami ni Victor sa Special Forces para lang malaman kung saan nakadestino sila Alex at iba pang mga kasamahan namin. Nalaman namin na hindi na pala sila nag-report magmula nung ipalabas yung restraining order. Hindi namin makita ang dahilan kung bakit sila nag-awol. Baka naman talagang siguradong nawala na sila ng gana dahil sa nangyaring pagsuspindi nila sa inyo. Anong malay mo baka umuwi lang sila sa kanilang mga pamilya? Sana nga tama ka, Gina. Dahil ayoko mangyaring kinakatakutan ko noon. Na dumating ang araw na kami mga sundalo magkakasama ay maging magkakalaban. Pero sundalo ka pa rin, Daniel. At kung sakali man at nasa panig na sila ng kalaban, wala kang magagawa, kundi ipatupad ang batas at pairali ng dapat. Yun nga masakit, Gina. Wala akong pamimilian. Yossi! Yossi! Yossi nga. Ilan? Dalawa? Sige. Sir, balot! I want you to meet Shirley Tolentino. Siya ang sinasabi ko sa inyo, deep penetration agent natin sa grupo ni Martin Navarro. Hindi siya pwede magtagal. We have to debrief her at once. Baka mahalata siya ng mga kasama niya kung hindi agad siya makakabalik. Grupo namin ang may kagagawan sa mga nangyayaring kaguluhan. Tao ko ang pumatay sa mataas na opisyal. Grupo rin namin ang tumambang sa mga sundalo. Ito ang unang hakbang sa planong pag-agaw ng kapangyarihan. Sino ba mga tinutukoy mo? Nakipagsabwatan ng ilang matataas na opisyal ng armed forces sa mga terorista. Sa grupo namin ibinigay ang misyon ng panggugulo upang pairalin ng takot sa mga tao.
At masira ang kredibilidad ng pamahalaan na patahimikin ng bayan. At pag natupad ito, madali nang maisasagawa ang main objective, ang pagpatay sa Pangulo. Kaya mapatay man ang Pangulo, Vice Presidente pa rin napapalit sa kanya. At ang kasunod sa pagpatay sa Pangulo ay ang paglulunsad nila ng kudeta, tama? Ang matataas na opisyal ang mamumuno sa military takeover sa pagkamatay ng Pangulo. Backup nila ang maraming sundalo na nakikiisa sa kanila ngayon. Inuulit lang nila ang mga nangyari nung nakaraang panahon, ang pagkabuwag ng diktadorya. Sino sa mga military officers na kilala mong kasangkot sa planong ito? Wala akong nakikilala ni isa sa kanila. Nasa grupo ako ni Martin Navarro. Sa pag-uusap, siya lang ang humaharap sa mga opisyal. Nakahanda na ang lahat para isagawa ang plano. Anumang araw sa mga susunod na buwan, mangyayari ang sinasabi ko. Eh ba't hindi pa nila gawin ngayon? Kulang sila sa mga tao at gamit. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng bank robberies. Ang mga nakukuha nilang pera ay dinadagdag nila sa pondo na siyang pinambibili ng mga kakailanganing gamit. Sir, kailangang unahan na natin sila. Kung patatagalin pa natin ito, baka lalong lumakas ang kanilang puwersa. At kung matutuloy ang gulo, marami na naman ang madadamay, kagaya ng mga nakaraang kudeta. Pero hindi pa natin alam kung sino-sino ang involved. Ang mga opisyal na kasangkot sa plano ito, ang dapat natin ma-identify at pahuli upang tiyakin na hindi na sila makakabangon. Panahon ang kailangan natin. Hindi tayo pwede kumilos ngayon dahil mararamdaman ng mga utak na alam natin ang binabalak nila. At maaaring isagawa din nila agad ang kanilang balak. A military officer will never launch an operation with minimum resources. Kung ako ang opisyal na utak ng plot na ito, mas gugustuhin ko pa ang maghintay ng tamang panahon na may tagumpay kaysa magbakasakali. Balik tayo sa unang problema, sir. Hindi natin sila kilala. Kilala natin ang kanilang mga kasabwat, ang grupo ni Martin Navarro. Tama. Kung mabubuwag natin ang grupo ni Navarro, mawawalan sila ng matibay na kasangga. Shirley, kailangan namin ng tulong mo. Alam ko kung saan sila nagtatago.
Hanga na talaga ako sa utak mo, Carlos. Ngayong ibinulgar ko na kung saan nagtatago si na Martin. Kumbinsido si Colonel Herrera na ginagawa ko ang misyon ko. Tiwalang-tiwala ang mga unggoy. Natapat ako sa kanila. Kaya nga, pagdating ng panahon, madali mong magagawa lahat ng iutos ko sa'yo. Nanghihinayang lang ako sa mga mapapatay na kasamahan ko. Dahil kahit papano, makakatulong din sila sa plano mong pag-agaw ng kapangyarihan. Ginagamit lang natin sila, Shirley. Walang kwenta sa akin kung mamatay sila lahat. Kung gugustuhin ko, ora mismo, pwede ko silang palitan lahat. Ang importante sa akin, nasusunod lahat ang aking pinaplano. Baka naman mapagaya ako sa kanila pagdating ng panahon. Baka itapon mo na rin ako pag hindi na kailangan. Shirley, kilala mo ko. Saludo ako sa iyo. Gaya ng naipangako ko, oras na ako maging Pangulo, magbubuhay rin ka. Ang bawat tatapatang pinakikita mo sa akin, tutumbasan ko ng kayamanan, kapangyarihan. Sir, may aberya. Bakit? Ano nangyari? Sinugod kami ng mga sundalo. Maraming napatay sa mga kasama namin. Kami lang ang nakatakas. Punyeta! Paano nalaman ng mga sundalo kayo natin nyo? Yan din ang hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, tago ang lugar na yon at walang nakakaalam. Walang akalang tumama. Maaaring may nakakita sa inyo at nag-report sa mga militar. Hindi yan ang dapat nating isipin. Ang problema, makikilala ng mga sundalo sumugod doon. Ang mga kasamahan ninyo napatay! Tsak yun, sir. Dahil dati naming opisyal at kasama namin sa Special Forces, ang namuno sa mga sumalakay sa amin. Sina Captain Daniel Guevara at Victor Madrid. Kung sila ang titestigo para malantad ang koneksyon ng ating grupo sa mga terorista, walang pinakamabuting gawin kundi iligpit silang dalawa. Sir, kahit hindi nyo iutos, talagang gagawin ko. Ang problema lang eh, nakilala kami. Kaya hindi kami makakalapit doon sa dalawa. Hindi problema yan, Alex. Si Shirley ang tutulong sa atin. Ang ginagawa mo dito? Inutusan ako ni Martin Navarro na makipagkita sa isang opisyal dahil hindi siya makalantad sa ngayon pagkatapos ng pagsugod niyo sa hideout nila. Saan nagtatago ngayon si Martin? Huwag mo nang problemahin yon. Ang unahin natin ngayon ay ang opisyal na kakausapin ko. Pagkakataon na natin to, Daniel, para malaman ng isa sa mga military officers na kontak ni Martin. Baka siya pa maging susi natin para ma-identify natin yung iba pa nilang mga kasamahan. Tayo na. Dapat pinalam muna natin kay Colonel Herrera to eh. Naghahabol tayo ng oras. Pag nahuli tayo ng dating, baka umalis yung kausap ko. Sigurado ka ba darating yan? Oo. Pag hindi siya dumating, okay lang. Kasama naman kita eh. Talaga bang dito kayo magkikita ng boss mo?
Oo, sabi eh. Bakit ba? Wala naman. Bakit? Naasiwa ka? Ngayon ka lang ba nakapasok sa isang lugar na kayong dalawa lang ng babaeng kasama mo? Hindi. Bakit? Hindi naman pala eh. Sandali ah. Sorry to keep you waiting. Nabigla ka ba? Sandali lang. Ano ka ba? Para ka namang hindi lalaki. Troy, anong balita? Alex, si Shirley. Nariyan na kasama si Daniel. Good. Dito kayo. Doon kami sa likod. Sige, ha? Fred. Fred. Doon ka. Gina! Anong ginagawa mo rito? Ikaw, ano rin ang ginagawa mo dito? May kakausapin kaming tao! Sino? Si Shirley? Daniel! Kung ayaw mong matay itong babaeng to, bitawan mo yung baril mo! Daniel, tulungan mo ako! Wala akong pakialam kahit na mapatay mo ang babaeng yan. Pero oras na ipinutok mo yung baril mo, bangkay ka rin ilalabas dito. Sige, iputok mo! Gina, kasama natin yan. Alex, ayun na. Baka may mga kasamahan pa yan. Daniel, tulungan mo ako!
Agawat. Eh, kasamahan natin yun eh. Nasaktan ka ba? Oo. Ang pagkakamali mo, Daniel, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa lakad ninyong dalawa ni Shirley. Mabuti na lang nandun si Gina. Eh, hindi raw ho siya pwedeng magtagal eh. At naniwala ka naman. What did you say? Wala ho, sir. Siya nga pala. Paano ka naman napunta doon, Gina? Nakita ko ho kasing magkasama sila kaya sinundan ko eh. Kung gano'n, nakita mo ang sinasabi ni Shirley na kausap niya. Wala ho akong nakitang ibang tao doon kundi silang dalawa lang, sir. Pero nakita ko ho lahat ng nangyari. Anong nangyari? Dito sa magaling na lalaki na ito nyo'y tanong. Teka. Nag-aaway ba kayong dalawa? Hindi ho, sir. Dapat. Dahil ang concern ko ngayon ay naka Shirley. Delikado ang buhay niya ngayon. Dahil nakita kayo magkasama, Daniel. Hindi pa pwedeng hindi siya paginalaan ng dati mong kasamaan. Ang problema natin ngayon, hindi natin alam ang bagong lungga nila. Wala tayong magagawa ngayon, kundi ang umasa na makagawa ng paraan si Shirley na makatakas. Kung hindi, she is as good as dead. Ang hirap mong paliwanagan eh. Ah, ganon. Ako pa ngayon ang masama. Kagabi pa ako nagpapaliwanag, di mo ako maintindihan. Kung hindi pa nakita mismo ng dalawa kong mata ang pinaggagawa niya ng babaeng yon, maaari pa akong maniwala. Trabaho, Gina, ang dahilan, kaya naisama ako doon. Anong trabaho? Eh siya nakita ko tinatrabaho ka niya eh. Kaya nga ako humihingi ng dispensa eh. Natukso lang ako. Eh kung mayat maya may nanunokso sa'yo, eh di mayat maya pumapatol ka rin. Hindi pa man tayo magkasawa, nagluloko ka na. Eh, kailan pa ako magluloko? Pag magkasawa Eh na di tayo? nagluloko ka nga. Hindi nga ako nagluloko eh. Kung ayaw mong maniwala sa paliwanag ko, diwag. Tingnan mo ang ugali nito. Oh, saan ka pupunta? Palibata hanggang grade 3 ka lang! Sa eskwelahan walang desk! Walang bubong! Walang modo! Bastos! Ganyan! Hoy! Hoy! Bumalik ka rito! Sobra na siya! Siya na nga itong nangagrabyado, siya pang may ganang magalit. Natiis pa niya akong iwanan doon. Kung ayaw niya, tapos na kami. Kukuhanin lang siya ng kapalit, yung pangit pang yun. Eh, pangit pala eh. Bakit ka na-insecure? Ikaw naman kasi insan eh. Ang hilig mo sa pogi at tisoy. Alam mo namang lapitin ng mga babae yung mga yun. Mali ko ba? Tiwalang-tiwala pa naman ako sa kanya. Kung ako sa'yo, insan, bigyan mo ng leksyon para matuto. Talaga? O, baka naman pag nakita mo eh, bumigay ka na naman. Hindi na, no? Talaga? Itaga mo pa sa bato. Oh, baka siya na yun. Naku, wag na wag siyang magkakamali ha. Dahil kung siya yan, sasampalin ko siya sa harap mo. Sandali. Ikaw? Para sa'yo. Daniel? Sinusubukan lang naman kita eh. Hindi mo na ba ako mahal? Pupunta pa ba ako dito kung di kita mahal? Totoo? Oo. Ikaw talaga, siguro kung sino-sino gumagatong sa'yo, kaya kung ano-ano pumapasok sa kokote mo. Hi, Daniel. Wala. Sir, kung bibigyan niyo pa ako ng pagkakataon, titiyakin kong bangkay naming iiwanan ng dalawang yon. You're not using your head. You're not using your head! Hindi lahat ng bagay na kukuha sa tamang! Ginagamit ang isip! Don't you understand that? I understand, sir. Damn it! Pero sa naisip ko, siguradong kakagat sila sa pain natin. Dahil akala nila, biyag natin si Shirley. Kaya kahit anong gusto natin ipagawa sa kanila, gagawin nila. Para mailigtas lang kasamahan nila. Hindi tayo mahirapan, sir. Sila na mismo pupunta sa atin. Bakit? Sa palagay mo ba, dalawa lang ang pupunta sa inyo? Kung ako ang nasa pwesto ni Ibarra, isang padayon ang dadaling ko para maubos na lahat. Kilala ko si Daniel. Hindi gagawa ng akbang yon na makakadisgrasya ng kasamahan niya. Si Daniel, pero paano kanyang mga opisyalis? Dati rin ako sundalo. At kaya ko isakripisyo ang isang ahente katulad ni Shirley, kapalit ng pagkabuwag ng malaking grupong kalaban, katulad natin. At iyon ang ngayon kong mangyayari
Naintindihan niyo? Yun ang ayokong mangyari. Sige, umalis na kayo. Baka makaisip pa kayo ng mabisang parang kung paano itutumba yung dalawa. Pero huwag kayong kikilos na hindi ko nalalaman. Maghintay kayo ng pasabi ko. Yes, sir. Ito na ang tamang panahon para isagawa ang lahat ng mga plano ko. Dahil sa pagkahuli nila sa akin, nakasama si Daniel. Nahalata nilang DPA ako. Pinahirapan nila ako para sabihin ko lahat ng nalalaman ko. Pero nung wala silang makuhang impormasyon sa akin, inutos ni Martin na patayin ako. Mabuti na lang at nakagawa ako ng paraan para makatakas. Maswerte pa rin ako. Alam mo ba kung saan sila posibleng nagtatago ngayon? Ngayong nakatakas na si Shirley, siguradong lilipat sila ng Taguan. Alam ko ang lahat ng mga posibleng lugar na pwede nilang puntahan. Gentlemen, I'm giving you the blanket authority para pangunahan ang pagsalakay sa kanila. I want you to get them, dead or alive. Is that clear? Hindi ko na gusto nangyayari, Alex. Wala tayong kalaban-laban kay Daniel. Dahil nasa panig sila ng batas. Isa pa, nakukonsensya na ako. Hindi lamang sa mga kasama nating napatay. Dahil sa pagsama sa atin. Pati sa mga walang malay na dadadamay. Dahil sa pagsunod natin sa mga pinag-uutos ni Carlos Benitez. Huli na pagmamalinis mo, Troy. Kahit ano pang gawin natin ngayon, tatakriminal na tayo. Hindi pa huli, Alex, kung susuko tayo. Siraulo ka ba? Akala mo ba? Basta na lang nilang makakalimutan mga kasalanan na gawa natin na parang baliwala kapag bumalik tayo? Kung noon nga, wala tayong kasalanan, naipit tayo. Ngayon pa. Di ibig sabihin pala, talagang wala tayong pag-asa. Meron pa. Pag nagtagumpay ang plano ni Carlos Benitez at maupo sa bilang Pangulo, may pag-asa pa tayong mabuhay at makalusot sa mga kasalanan na gawa natin. Kaya kung ako sa iyo, Troy, huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Sundin na lang natin kung ano yung iuutos ni Carlos at ni Colonel Zamora.
Huwag mo nang dagdagan pa ang problema mo. Huli si Alex. Sipa tayo. Tayo na. Sir, sino sila? Sila ho ba yung mga terorista, sir? Kailangan lang namin makakuha ng complete details tungkol sa nangyari. Wow ba? Sir, any comment? Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Dali lang, sir. Wala nang lalagpas dito sa window. Sunset lang, Diyan lang kayo. Sunset lang, sir. Hindi, diyan lang kayo. Jude! Congratulations for a job well done, Colonel. Thank you, sir. And may I respectfully present to you the leader of the team who apprehended the plotters, Captain Daniel Guevara. Sir. Well done, Captain. I will personally commend you and your men for this meritorious service to the nation. Your loyalty to the ideals of the service and to the duly constituted authorities. Your exemplary behavior as an officer is worth emulating by your peers. Thank you, Mr. President. Mr. President, they are the suspected plotters against your life and to overthrow the present government. I believe that some of you are members of the Special Forces team in the other services of the armed forces. Nakakalungkot isipin na ang mga sundalong katulad niyo pa na sumumpang ipagtatanggol ang kapakanan at seguridad ng bansa ang siyang nakipagsabuatan para sirain ang kapakanan, ang kapayapaan at demokrasyang pinaghirapan natin makamit. You have no place in this democratic society, gentlemen. Dalhin sila sa detention cell. Oh, sandali lang. Tabi na muna kayo. Sige na. Padalin nyo, padalin nyo. That's all for now, Colonel Herrera and Captain Guevara. In behalf of the entire nation, nagpapasalamat ako sa mga ginawa niyong ito. At umaasa ako na ipagpapatuloy niyo ang inyong magandang nasimulan. At para patunayan sa lahat na nagtatangkang ibagsak ang ating demokrasya, na handa tayong lumaban at magbuwis ng buhay para sa kalayaan, katarungan at kapayapaan. Mr. President, gusto ko rin ho sana ipakilala sa inyo ang isang taong malaki ang naitulong upang maging matagumpay ang operation na ito. Si Shirley Tolentino, our deep penetration agent who supplied us with all necessary information. Congratulations. Captain? Condition red. President's office, we need backup. Hindi mo ito mahayos! Ano nangyari, sir? Pinakanya ko tayo ng presidente. Bakit ito nagtagulo ko lang, sir? Halika dito. Ano? Dali lang, dali lang. Ano ba nangyari sa loob, sir? The assassination attempt against the president witnessed by millions of televiewers nationwide glaringly proved the seriousness of the crisis the nation now faces. With the failed attempt on the life of the president, a plot to overthrow the government has also been uncovered. Unverified reports from some sources state that among those behind the said plot are high-ranking government and military officials in connivance with the terrorist group headed by the recaptured Martin Navarro. Damn it! The intelligence... Stupid! Stupid! Paano ngayon, sir? Nahuli na mga inasahan natin. Wala na tayong pwersa para magawa natin ang plano natin. No, I won't give up! Paano kung ikanta kayo ng mga tauhan natin na nahuli? At ngayong nagkakahulihan na sekretary, ay natitiyak ko sa inyo na mga sundalong nangako na susuporta sa inyo ay magbabalik tara na bang hindi sila madamay.
At kung isigaw kayo ng mga tauhan natin na nahuli, Paano? Yan ang huwag mong papayagang mangyari. Dahil kapag nalaglag ako sa pwesto, kasama ka. Kaya ngayon pa naman, mag-isip ka ng parang kung paano tayo makakatsak na hindi ako may tuturo. Dahil kung hindi, bukas, baka hindi na tayo sigada ng araw. Bakit hindi pa sabihin ng totoo? Pinahihirapan mo lang sarili mo eh. Si Carlos Benitez ang utak sa planong pagbagsak ng gobyerno. Kaming tatlo nila Colonel Zamora ang bumuo ng plano kung paano ito maisasagawa. Lahat ng ginawa ko ay utos lahat yun ni Carlos Benitez. Mula sa pagtuturo sa kinaroroonan ng mga terorista para papaniwalain kung ginagawa ko ang aking misyon. Hanggang sa ginawa ko ang tangkang pagpatay sa Pangulo. Carlos Benitez? Secretary of National Defense. Di ba matalik na kaibigan niyo ng Pangulo? Alam ko. Pero matagal na niyang pinapangarap na maging Pangulo. At gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang ambisyon. At hindi siya magdadalawang isip na alisin ang sino mang hahadlang. Maging kaibigan man o kapatid. Alam kong matagal na niya akong gustong ipapatay para hindi ako makapagsalita. Malas niya. Nabuhay ako. Sino-sino bang mga kasama niya? Kung makukuha niyo ang alinman kila Carlos Benitez o Colonel Zamora, ay makikilala niyo ang iba pang kasabwat nila. Alex! Martin! Uy, pare! Alex! Alex! Si Troy nandyan. Oh, pare. Salamat naman at naalala mo kami. Sinusunod ko lang ang pinag-uutos sa akin ni Carlos Benitez. Katulad ng sinabi mo. Nakita mo. Hindi ka naniniwala sa akin. Puro kayabang. Sayang lang ang pagtitiwala ko siya. Secretary, you make the decisions. Lahat ng ginagawa namin according to plans. Sir, sumusunod lang naman kami sa order eh. Sige, Lover. Boss, pinasok tayo ng Gibara! Ano? Huwag mong papasukin kahit ano mangyari. Kayan! Alalayan yung sekretary. Sama nga! Ano nangyayari? Sige, Mara. Kayong dalawa, sumama kayo. Sir, doon tayo sa loob. Oh, nasa sila ngayon? Ha? Boss, nandun sila! Ganun, ha? Oh, Dante, doon ka. Ikaw naman ron, ikutan mo sila ron. Doon ako, boss! Isang ka pupunta. Doon ka, doon ka. Oh, wala ka! Ha? Ha? Sige ba na!
Secretary! Delikado tayo natin dito. Kailangan umalis tayo. Paano? Halika dito. HQ, Roadrunner, come in. Roadrunner, this is HQ, over. HQ, we need support and information, over. What do you want to know? Over. Possible destination target, over. Alam ko kung saan sila pwedeng mapuntahan. Sa Grand Span. Attention! Attention! Alert status! Alert status! Leaders arrive! Take your position immediately! Take your position immediately! Attention! Attention! Leaders arrive! Oh! Bantay mo muna ang gate! Kahit sino pumasok, balatan nyo! Sir, hindi kayo pwede magtagal dito. Delikado kayo dito, sir. Kaya nga kailangan natin ng chopper! Hindi ganyan usapan natin! Nasaan ang air support? Why don't you call the air support now? Kailangan ng chopper dito.
Shirley. Pag nagkamali ka ng kilos, alam mo na kung anong mangyayari. Hindi ka ba natatakot? Napakalaking gulo na ang ginawa mo! Anong gulo ang pinagsasasabi mo? Ha? Kung hindi ka nakialam, tagumpay sana ang plano ko. Pero hindi mo ako makukuha. Dahil tatapusin ko kayong dalawa. Daniel! Huwag kang makinig sa Ibabaw kanya! mo! Bitiwan mo! Sira nga talaga ang ulo mo. Yan ang akala mo. Nakikita mo ito, hawak. Oras na pindutin ko. O bumagsak. At sa loob ng 1 minuto, sasabog ang buong lugar dito. Sama-sama tayo, gano! Salamat at tatapos din. Nakakalungkot lang isipin na marami sa ating mga kaibigan at kasamahan ang nagbuwis ng kanilang buhay. Pero tulad nga ng sinabi mo, salamat at natapos din.
Thank you.